Ngayong taon sa Virgin Lab Fest, muling binubuksan ang entablado para sa mga bagong dulang tumatalakay sa pagiging totoo, paglantad ng emosyon at mga kwentong sumasalamin sa ating lipunan sa temang Hubot-Hubad. Kasama po natin ngayon ang mga manunulat sa likod ng ilan sa mga tampok na dula. Ngayong taon na sina Elijah Feliz Rosales, Jerome Calas at Gab Mactal para pag-usapan ng kanilang mga akda at ang mensaheng nais nilang iparating sa entablado ng Virgin Lab Fest. Good morning! Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning, Rise and Shine. Okay, we understand ang Virgin Lab Fest may temang Hubot-Hubad. Meron tong 12 na bagong Virgin scripts ngayon 2026. So, para sa inyo, ano bang pinakahulugan nitong Hubot-Hubad? Let's start with you. Sa akin, tinutukan ko ang dula ko tumatalakay sa journalism, authorship at ethics bilang isang journalist para sa isa sa mga pinakamalalaking dyaryo sa Pilipinas, no. Kaya naman ang gusto kong sabihin sa dula, kung tatalakayin natin yung temang hubot-hubad, ano yung gustong talakayin ng journalist sa gitna ng krisis, sa gitna ng mga problema? Anong gusto niyang sabihin sa mga mambabasa niya? At ang titulo ng iyong akda ay Human Rights Story of the Year. Human Rights Story of the Year. Alright, parang naman sa'yo, yung Hubot-Hubad. Well, para sa akin, yung hubot-hubad nagsisignify siya ng hindi literal na paghubo at paghubad, pero parang mas pag-bear nung kaluluwa dito sa sinulat ko na pinamagatang footprint. Dahil tungkol naman po siya sa isang pamilya na nag-grieve para sa yumaon nilang mahal sa buhay from suicide. Okay, si Gab naman. Para sa akin, pareho din po kay Jerome. Yung hubot-hubad, hindi lang po paglalantad ng mga saloobin na hindi natin parati napapag-usapan, pero yung pagharap din natin siguro sa salamin at ang pagtanggap natin sa kung ano ang nakikita natin, kung ano yung tayo, kung ano ang meron sa atin. Okay, I understand the stories you had. Like for you, human rights, footprint sa'yo ay Luwalhati. Kakaiba ang mga Oo nga kwento, eh. di ba? Pero kahit kakaiba, alam mo, sumasalamin ito sa bawat muka at danas ng mga kababayan natin. Siguro magandang ma-inspire natin ang ating mga ka-RSP. Tell us more about ano ang dapat naming maintindihan sa inyong mga akda. Let's start with you naman. Ano? Sige po. Ang luwalhati po ay tungkol sa dalawang nobisyada sa pagmamadre na nagkakilala po sa kumbento. Ang pangalan po ng kumbento ang Our Lady of the Gate of Dawn. Tapos tungkol po ito sa kanilang paglalakbay sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ano ba to? really? Siguro, I wonder, dahil minsan kasi kapag may ganyan ang klaseng konsepto, dahil taga Bulacan ako, kinagisnan ko. Hindi naman. Hindi Mag-character sketch tayo. Ganun ba si Ganun ba si playwright? Parang hindi naman po. Hindi pero naman. nung sinubukan ko pong pumasok sa kumbento, Why not? Why not? Oh. ay parang lagpas na po yan sa mga Ayun. sa mga kaya kong gawin. Pero ano po, I wrote it to siguro hindi po ako lumaki sa mga madre. Hindi rin po ako lumaki within the church. Pero sinulat ko po siya para siguro malaman kung ano po kaya mangyari kung malagay ang mga character na ganyan na nasa simbahan, they're nuns, and how would May they pag-aaral react? talaga. Ano po yun? May pag-aaral mismo doon sa kwento kasi you're not used to it eh. Yes po. Sobrang nakatulong po during my time writing. I talked to a lot of people who were working in the church. People who knew nuns, mga Saint Scholastica. Hindi man galing sa Madre insult mo ngayon na night. Hindi po. Galing po naman po siya sa pare. Sa pare. Hindi po. Sa nanay ko po. Ayun po. Pero yes, it's the play starts 20 years later. And it's the two nuns, si Mother Superior Luwalhati, Reverend Mother Luwalhati, at si Jacinta na dating madre na kasama niya, pero 20 years later, philosophy professor na po siya. So, nag-uusap po sila sa haba ng dula, tapos inaalala nila ang mga pinagdaanan nila sa nakaraan 20 years ago. Okay, kesa footprint naman. Yung sa akin po, very personal, no? Lapat sa personal ko ring danas nung
almost 3 years ago, my brother died from suicide. Ay, oo. So I wrote this play in honor of him, and it's about a family going to this digital archive of memories like photos, videos, mga alaala na iniipon para magbalik tanaw, umalala, wag siyang makalimutan. So literal, di lang footprint na yapak pero digital footprint din. Galing. Kasi set siya sa isang, parang imagine niyo pumunta kayo sa Google Drive, parang ganun. Parang napanood ko doon sa isang video streaming platform, may iba't ibang klase ng, parang 50 years from now, yung Black something. Black Mirror. Mirror. Oo. Hindi ko sana sabihin eh, kasi baka bawal eh. Ayun. Okay. Oh, pero it's not really technological, pero mas magpo-focus po tayo dun sa grief, sa loss, how it is to lose someone from mental health struggles, and yung aftermath nun sa mga nagmamahal no, sa tao yun. Okay. Interesting ang mga kwento. Yes. Dito naman tayo sa Human Rights Story of the Year. Yes. Ang dula ko, umiikot sa, humuhugot ako ng inspirasyon sa dula ko mula sa experience ko bilang isang journalist for almost a decade, no? Bilang mga kasama natin sa media, no? Yes. Sa media, napakalinaw ng boundaries pagdating sa accuracy, pagdating sa balance. Kaya naman, tinatanong na dula ko, ano nangyayari sa journalist kapag may tinatawid siyang gray lines, no? Sa media ethics. Agad na bang nawawala yung kanyang credibility bilang journalist, bilang truth seeker, kapag tumawid siya, hindi na siya sumusunod dun sa black and white ng media ethics. Umikot to sa kwento ni Ish, isang human rights reporter, na malapit nang tumanggap ng international awards sa New York. Sa kanyang despedida, makakaharap niya ang dati niyang kasamahan si Doy, na ginaganapan ni CJ Novato. Okay. At doon sa kanilang paghaharap, kukumprontahin siya ni Doy. Sasabihin sa kanyang, hindi mo deserve yung award na yun. At yun na, magsisimula pa lalong tensyon sa sakdang yan. Alright, so kung may linya dun sa inyong akda na gusto nyo maalala rin ng mga manonood, ano ito? Gap. Ako po, I think one of my favorite lines from, especially throughout the process, kasi when we wrote it, when we passed it to Virgin Lab Fest, my play personally underwent a lot of revisions and it really helped. Pero one of the lines that I really liked was, tinatanong po ni Jacinta si Reverend Mother na parang, malaya ka ba talaga dito? And Reverend Mother Luwalhati's replies, nililikha ko ang sarili kong kalayaan. Kinilabutan naman ako doon. Oo, no? Manood na Iba po kayo. pagkausap mo talaga yung mga playwright, ano? Kaya nga eh. Parang Sinapian to ng nabivisualize mo. madre talaga. siguro. In Okay. fairness. How about you? Jerome. Yung sa akin naman, galing sa magtatay, si Rick, tatanungin niya yung asawa niya at yung anak niya na, kailan ba matatapos tong sakit? At ang sagot lang nung anak niya, kapag tapos na tayo magmahal. Kanta. Paano ba magmahal? Pasok! Yun, Soundtrack. oo. Okay, how about you? Sa akin, sa dulo ng dula, sasabihin ni Ish, walang mali sa sinulat ko, bakit ako hihingi ng tawad? At ang tugon ni Doy, sana masikmura mo yan hanggang sa dulo. Labanan ng ethical at ang ethical. Well, where can we watch? Yes. And when? Yes, abangan ninyo ang Virgin Lab Fest mula June 3 hanggang June 28 sa tanghalang Ignacio Jimenez sa Yes. Cultural Center of the Philippines. Maaari niyo pong kunin yung tickets niyo sa Ticket World, Ticket to Me, or sa CCP box office, or yung mga direct show buyers. Okay. Yes. And we're really excited to have everyone there. Siguro po, kita-kita na lang po tayo lahat sa tanghalan, sa marami pong mga sets na pwedeng mapanood. So, a very vast handaan. Very vast handaan. Set A, may set B. Ayan, ayan po yung schedule makikita niyo po. Ayan. Ayun. Oh, Pagbati, supportahan natin yan. And Yes. congratulations. Maraming Thank salamat you. po. Congratulations. Pagbati sa inyo. Maraming salamat. Elijah Feliz Rosales, Jerome Canlas at Gab Mactal sa pagbahagi ng kwento at detalye tungkol sa inyong mga obra sa Virgin Lab Fest ngayong taon. Thank you.